Brigada! Brigada! Eto, Brigada Gabs, usapang pagkain naman tayo mga kabrigada. Siyempre, binabantayan natin mga kabrigada yung presyo ng mga produkto, mga pangunahing produkto mga kabrigada, yung pagkain natin, yung bigas. Yung karne, yung mga sahog po sa ating mga niluluto sa araw-araw mga kabrigada. At naging mekanismo na Brigada Gabs ng gobyerno yung pagpapatupad mga kabrigada ng maximum price, suggested retail price, MSRP, yung price ceiling. Kumbaga, yung mga negosyante, syempre, kailangan kumita doon sa kanilang mga ibinibenta na mga produkto, mga kabrigada. Pero, sinuset ng gobyerno na, ops, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan lang pwede. Yung mga presyo ninyo mga kabrigada. At eto na, matapos yung MSRP mga kabrigada sa bigas, sa rice, karne, eto na naman Brigada Gabs, sinusulong na naman yung pagpapatupad mga kabrigada ng MSRP mga kabrigada. Maximum retail price na inaalaw ng gobyerno doon naman sa mga produktong bawang Brigada Gabs. Imported na mga bawang. Ayan. Maliban sa bawang, nabalitaan ko rin kahapon. Nandyan din yung MSRP sa karning manok. Yon. At sa itlog. Yon. Parang dati, di ba, nababas yung DA kasi sinasabing, ay, para kayong Department of Importation. Ngayon, parang ano raw Department of MSRP. Sa mga comments sa atin. Di ba? Siyempre, gusto natin makuna ng pananaw, Brigada Gabs. Yung grupo ng mga magsasaka, mga kabrigada. Abay, nasa linya ng ating telepono, ang Executive Director, mga kabrigada, ng grupong Sinag, si Sir Jason Cainglet. Sir Jason, good morning po. Good morning po, Sir Abner at Sir Gab at sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Unang-una po, Sir Jason, ano po yung inyong pananaw po dito sa iminumungkahin na dapat daw po ay mag-set na rin ng MSRP sa bawang, imported bawang, ang gobyerno natin, Sir Jason? Opo, nung nabalitaan natin, ito po ay isang welcome development para sa Sinag at sa consumers kasi po ang bawang, Sir Abner, kaiba sa ibang mga local commodities natin, 95% kasi ng bawang imported. 5% na lang talaga yung locally produced. Kaya yung kumbaga po ang mga players talaga sa garlic industry ay talagang mainly importer traders at retailers. Kaya yung pagpepresyo niya, wala po tayong kumbaga i-consider ng mga producers dyan dahil nga karamihan talaga ay imported. Kaya nararapat siguro pong ituloy ang MSRP dahil nga masyado malaki po yung agwat ng binebenta yung retail price doon sa kanilang landed cost. Kung ang sabi nila ay nasa 150 to 200 ng bawang, ang landed cost niya, Sir Blair, nasa 70 pesos per kilo lang. Ibig sabihin, yung pagitan ng landed cost at yung retail price niya, halos 80, minimum kung 150, masyado pong malaki yung kumbaga ay pagitan mula dun sa landed cost. Kung titignan natin, nagpa-plus tayo sa cost structure nila, dapat plus 50 pesos lang ang dadagdag natin mula sa landed cost. So dapat nasa 120 lang o 130 ang presyo ng bawang. Pag lumagpas talaga ng 150, yun po, tama yung DA, medyo may profiteering na po talaga na. So yung binanggit po ninyo, landed cost plus 50 pesos, may kinita na yung mga importer noon, Sir Jason. Tapos kapag kapag kasinet sa 150, mas nadagdagan pa yung kita ng mga importer ng bawang. Ang laki na ng kinita nila sa 50 pesos pa lang na padding doon po sa landed cost. Yung 50 parang tama din kasi ang bawang ilang layer lang talaga dyan dahil mula sa importer. Minsan sila na rin ang trader, sila na rin ang kumbaga ang wholesaler, iba bagsak sa retailer. So nasa 2-3 kamay lang ang pinagdadaanan ng imported garlic sa atin. Kaiba yan sa bigas o sa ibang mga commodities na maraming pasahan. Yung bawang po, parang diretso nga. 1, 2, 3, pinakamarami ng 3 kamay mula sa pag-aangkat po ng bawang. Kaya yung 50 po actually, mataas na yan. Pero parang may leeway na tayo. Tama na po yung plus 50 para wala namang sabihing nalulugi sila o mataas ang kanilang ginagastos sa distribution. Yun lang naman ang gagawin nila, distribution tsaka logistics. Wala naman silang iba ng
pinapatong na gastos sa pagka-import ng bawang, landed cost na. Medyo napatanong lang ako, Sir Jason. Ano bang problema sa Pilipinas? Ang lalawak po ng ating mga lupain. May problema ba tayo sa klima, sa suitable na lupa para pagtaniman ng bawang? Hindi pa tayo pwedeng magtanim ng bawang para ma-bridge naman yung gap na banggit po ninyo, 95% imported yung ating mga bawang. Oo. Yung bawang po, ito ang ating classic example na talagang pinatay ng importasyon dahil sa matagal na panahon, dati naman ay hindi tayo ganun kalaki ang pag-import. Ang problema po dahil mura ang pag-import ng bawang, mas mura siya kaysa local. Talagang nasanay yung ating mga nasa gobyerno, yung ating mga kumbaga dahil nga mas mura, ang kiligin ng mura imbis na suportahan ng local production. Hindi naman po ito nangyari ngayon lang, kaya sinasabi natin ay natutuwa naman tayo sa effort ng DA. Ito po ay talagang mahabang panahon na napabayaan ng ating garlic industry na unti-unting naging dependent tayo sa importasyon. Yan din po ang tutunguhin ng mga produkto, halimbawa ng sibuyas at bigas, na wag naman sana nasa kalaunan kasi lagi kasi ang mindset natin, mura, maganda. Pero yung mura nga siya, pero pinatay niya yung local industry mo, local production. Yun naman ang masama ngayon. Pag umasa ka sa imported, wala ka halos control dahil pag di ka nag-import, wala kang gagamiting bawang. Tapos nga po, yung MSRP, pinapatupad ngayon, planong ipatupad dahil nga masyadong malaki naman yung kumbaga ay tutubuin ng mga nag-i-import. Kawawa naman yung kumbaga hindi rin nakinabang yung consumers, sinasabi nilang murang presyo pag ikaw ay mag-aangkat. Okay. Talo naman ako, Sir Jason, kasi maliban nga ho dito sa MSRP raw sa bawang, inaaral din ho itong MSRP sa karning manok, pati ho sa itlog. Kung dito ho sa bawang, medyo palagay ho ninyo justified naman. Dito po sa karning manok at sa itlog, ano po yung masabi natin dito, Sir Jason? Yung sa manok at sa itlog, kailangan pa pong pag-aralan talaga dahil baka ang problema lang sa itlog at manok, yung bara sa gitna, o yung sinasabi nating mga biyahero o traders kasi nga napansin nila mura yung farm gate ng itlog pero hindi bumababa ang presyo sa retail. Baka kailangan i-check muna ng kagawaran ulit sabi naman ni Secretary Kiko Laurel, magkokonsultasyon siya saan ba talaga bumabara at saan yung kumbaga ay malaki ang ipinapatong yung medyo malaki yung pagpatong. Ang problema kasi natin sa MSRP, baka imbis na makatulong kung ito ay locally produced, baka lalo pang makasama sa industry. So kailangan pong pag-aralan muna. Tayo naman ay lalahok sa mga gagawing konsultasyon sa mga darating na araw. Itong sa baboy, idagdag ko lang, Sir Abner. Compliant yung local producers natin sa farm gate na 230. Kaya lang napapansin natin lahat, may mga hindi pa rin tumatalima. So, yun, malinaw na ang producers natin nag-adjust. Sa totoo lang po, ang mga backyard natin hirap sa 230 dahil ang laki ng gastos nila. Pag tinamaan ng ASF, hindi naman, kumbaga, saan mo babawiin yung pagkalugi mo pag namatayan ka ng baboy? Pero pinilit nilang sumunod sa 230. Kahit nasa 250, 260 talaga yung kanilang maganda sanang bentahan. Kasi ang baboy po, yung backyard natin, hindi naman sila araw-araw nagkakarga at nagbebenta. Kumbaga, nagbebenta sila mga 2-3 beses lang sa isang taon dahil yun ang cycle nila, hindi naman sila araw-araw talagang merong nire-release na baboy. Inabutan yung iba ng itong MSRP. Kaya talagang medyo hirap sila sa 230. Pero sumusunod po, yun ang sinasabi natin, sumusunod yung local producers. Yung sa itlog at manok, baka kailangan pag-aralan at baka maraming tama ang backyard. Kasi alam naman natin yung ating industry ay mainly backyard pa rin. Hindi naman lahat ay commercial o yung talagang malalaking integrators na araw-araw ay nagkakarga ng itlog at ng manok.
Ayun panghuli na lang po siguro mula sa akin, Sir Jason, ha. Kasi parang nagiging kumbaga ba, parang ito na nagiging playbook, parang technique ng Department of Agriculture once na may nakita sila na, medyo tumataas yung presyo nito, parang nagkakaroon ng profiteering dito. Oh. Laging ito yung ginagawa nilang solusyon, yung pagpapatupad ng MSRP. Sa palagay ho ba ninyo, in general, Sir Jason, hindi lang sa bigas, hindi lang sa itlog, hindi lang sa manok, effective ho ba talaga ito pong pagpapatupad ng MSRP kapag may nakita ho sila na para mga ganyan na possible profiteering ang DA? Yung sa bigas, malinaw naman po imported ration. Talagang malaki yung talagang tinubo ng mga importers dahil ang landed cost ngayon, magugulat kayo, nasa 26, 27 pesos Ang mura lang, naman. yung bigas. Sobrang, ang baba na. Yung 45, medyo mataas pa yun, pero sa atin, okay na yung 45. Kasi pag binaba mo pa yung 45, tatamaan naman yung farm gate price ng palay. Kaya po, at tayo sang-ayon dun sa imported, yung sa garlic imported, sang-ayon din tayo dyan dahil talagang yung profit margin sobrang laki. Yung sa baboy, may resistance ang ating mga backyard. Yun ang ating gustong ipaintindi sa kagawaran na hirap yung backyard dahil hindi naman nga sila araw-araw nagkakarga o naglalabas ng baboy. Yung itlog at manok, yun din po siguro ang pwedeng pag-aralan kung talagang makakatulong. Pero yung imported rice, sang-ayon tayo dyan. Yung imported garlic, sang-ayon po tayo dahil wala namang tinatamang local producers yan. At talagang binaba na nga yung taripa. Ibig sabihin, dapat makamura makinabang ang consumers. Yung MSRP po sa bigas at sa garlic, tingin ko po ay talagang tama ito at sinusuportahan po ng SINAG ang dalawang MSRP na yan. Ayan. Okay, with that, Sir Jason, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. Naku, dami kong natutuhan, lalo na doon sa issue sa garlic. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa SINAG at mabuhay po ang lahat ng ating mga Pilipino magsasaka. Thank you very much po. Opo, salamat po sa pagkakataon lagi na naririnig po ang boses ng mga magsasaka. Salamat. Good morning Thank you po po. sa kanilang lahat. Tira, Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.